Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay sa ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 9. Sinasabi dito na, iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa magsimula ang mundo. Ang mga utos ng Diyos na sumasaklaw sa kanyang walang hanggang plano at layunin para sa lahat ng bagay ay itinuturing na walang hanggan dahil ang Diyos mismo ay walang hanggan. Lumalampas sa panahon at espasyo, ang mga utos ng Diyos o kanyang walang hanggang layunin ay nauunawaan bilang ang banal na planong itinakda. Itinakda ng Diyos mula sa kawalang hanggan na sumasaklaw sa kanyang pinakahuling layunin para sa paglikha, kabilang ang pagpapahintulot sa kasalanan at sa huli ay pagtubos sa sangkatauhan. Dahil ang Diyos ay walang hanggan at hindi nakatali sa panahon, ang kanyang mga utos na kanyang plano at layunin para sa lahat ng bagay ay walang hanggan din. Itinuturo ng Biblia na bago magsimula ang mundo, itinalaga ng Diyos ang lahat ng mangyayari at ang dakilang planong ito ay natupad sa paglikha at pag-aalaga. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay kadakilaan, kahalagahan, kagandahan, at kadakilaan ng kanyang maraming mga kasakdalan na kanyang ipinapakita sa kanyang malikhain at tumutubos na mga gawa upang maipakilala ang kanyang kaluwalhatian sa mga nasa kanyang presensya. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay sumasaklaw sa kadakilaan, kagandahan, at pagiging perpekto ng lahat kung sino siya, sa lahat ng bagay na siya at sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang Diyos ay mas dakila kaysa sa paglalarawan ng tao. Ang pagtanggap ng buhay ay hindi lamang tungkol sa iyo, ay kinabibilangan ng pagkilala sa pagkakaugnay ng mga karanasan at pag-unawa ng iyong mga aksyon at mga pagpipilian ay nakakaapekto sa iba, habang tinatanggap din na hindi tayo ang sentro ng universo ng iba. Ang paniniwala sa kabutihan, karunungan at soberanya ng Diyos ay nangangahulugan ng pagtitiwala na siya ang sukdulang pinagmumulan ng otoridad at ang kanyang mga desisyon. Kahit na minsan ay hindi mauunawaan, ay palaging para sa pinakamahusay na sumasalamin sa kanyang perpektong karakter. Ang pagtatalaga ng iyong buhay upang luwalhatiin ang Diyos sa lahat ng sitwasyon ay nangangahulugan din ng paggalang at pagpupuri sa Diyos sa bawat aspeto ng iyong buhay, sa pamamagitan man ng pagkilos, salita o pag-iisip na may layuning ipakita ang kanyang katangian at layunin. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.